ay papalitan ko ng pusong masunurin. Wow. Amen. Praise God. Yan po ang gagawin ng Lord sa atin na mga anak niya. Papalitan niya po ang ating mga puso, pagpatuloy ng ating espiritu. Dahil nakikita ng Lord ang ating pagpapakumbaba at pag-amin sa mga pagkukulang natin. Amen. Mga kapatid, kahit gaano katigas sa ating mga puso, kahit gaano ka kasyas, wala yung puso at ulit yung batuhan yan. Kahit po gaano katigas yan, pag lumapit po tayo sa ating makabaging Diyos, papalitan niya po yan ang bago puso. Amen. At ang ating pusong pasawayin, yung mga pasaway, papalitan niya po ng pusong pasunurin. Yan po ang Diyos natin, yan po ang biyaya niya po sa atin. Tayo po'y lumapit sa Kanya, pag tayo nagpakumbaba, ang Lord po natin mahabagin. Tayo po ay babaguhin niya. Yung puso matigas na yan, papalitan niya po ng pusong pasunurin, pusong handang maglingkod, pusong dalisay, pusong mapagmahal, pusong mapagpakumbaba. Amen? Palakpakan po natin. Amen. Number 2, protect your mind. Protect your mind. Ano yung ibig sabihin nun? Isipan. Yung isip. Maganda po ang mensahe ngayong umaga. Makinig lang po tayo. Napakaganda po kasi nasa huling panahon na po tayo. Mga magulang at kapatid, minsan kahit nasa loob ka ng panabahan, ayan, nandiyan po kayo lahat. Ang isip natin naglalakbay. Wala sa focus. Nangyayari po yan. Pero naniniwala po ba lahat kayong focus ngayon? Amen? Amen. Amen. Ang isip po natin, walang ibang nakakabasa niyan kundi ang Diyos. Kaya huwag po natin hahayaan na kaisipan natin ay mapasok ng kaaway. Kasi kapag nakapasok ang kaaway sa ating mga kaisipan, maglalaro po yan. Maapektuhan po tayo. Hindi ko pa makalimutan ko po kwento muna sa inyo. Nakita ko po sa Facebook, siya nagpapakamatay. Nasa tulay. Pag lumundag siya, mga masakyan. Eh, yung tao nag-aawas sa kanya, naka-video, hindi niya. Dapat hawakan niya po. Diba? Lumundag siya. Lumundag siya. Namatay siya. Dapat nagdadala ka ng Diyos. Sabi ko, bakit? Kasi ang isip niya, siguro din na niya kaya. Ang kaaway, naglaro sa kanya. Sa kanya may isipan, kaya hindi niya kinaya. Siya po ay lumundag, namatay po siya. Kaya mga magulang at kapatid, ang ating mga kaisipan, kasama po natin sa ating Diyos. Amen. Dahil po gano'n sa Jeremiah 17 verse 10, akong si Yahweh, ang Diyos Ama ko, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagatimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagatimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Ang Diyos po ay siyang sumisiyasat sa ating mga kaisipan. At Diyos din po ang sumasaliksik sa puso ng tao. Napakahalaga po na ingatan natin ang ating mga isip. Lalo tigit nag-iisa po tayo. Pag nag-iisa tayo, huwag po tayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano. For example, kung ka ng problema, huwag ako mag-isip ng kung ano-ano. Pag mag-isa ka lang, ang nararapat na gawin, manalangin. Amen. Hindi lang, Lord. Amen. Kung nasaktan ka, huwag mo lang sinasabi, nasaktan ka. Pag kaawat, pag narinig ka yan, ako, ang kaawat ko, pag nakakasigit ka, maglalago ko yan sa ating kaisipan. Sabihin natin, lagi natin ka-review, lumayos ka, Satan, in Jesus' name. Lagi po ganyan, pag nasasaktan ka, Lord, salamat, di mo ako pababayaan. Ang kaisipan kasi natin, pag naglaro mo ang Satan, minsan may iba po ang kaisipan natin. May iba po, gusto mo nang mamatay. Lord, ayaw ko na, sumusunod. Lord, ayaw ko na maglingkod. Napapagod na po ako. Huwag po natin hayaan na makasigit po ang kaaway sa ating kaisipan. Amen? Amen. Kawikaan 11:20, ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit ang lahat ng matuwid kay Yahweh ay siya. So, tingnan niyo po ang Diyos natin nasusuklam sa masamang kaisipan. Kaya pag pinag-iisipan mo ng masamang kapwa mo, nasusuklam si Yahweh sa iyo. Nauna po. Ikaw po ba? Amen. Kailangan po din tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Yan ang sabi ng Biblia. Laging ini-inject ni Satanas sa kaisipan ng tao ang mag-isip ng masama sa kapwa. Ganyan po si Satan. Kapag lagi mong pinag-iisipan ng masama ang kapwa mo, kapag laging negatibo ang laman ng isip mo, kapag kahit walang ginagawa masama sa iyong kapwa mo, pinag-iisipan mo ng masama, kapatid, isuko mo kay Lord ang iyong kaisipan.
Sapagkat kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos kapag ganyan po ang ating attitude. Amen? Kaya dapat po, sa bahay, sorry Lord, ayaw na namin pinagkuban mo yung mga negative. Kung sasalita ka ng negatibo, bagay, sorry ako kay God. Kasi hindi na po maganda talaga ayaw ng Bible. Kung sasalita ka ng masama sa kapwa mo, kasuklam-suklam ka sa harapan ng Diyos. Ayaw tayo mag-isip ng masama, kahit gano'n siya masama. Kung natin sa pag-isipan ng masama, renew our mind. Kapag nakakaramdam ka na hindi maganda, magpalinis tayo sa ating Diyos. Walang itutulot na maganda ang pag-iisip ng masama. Kahit ginawa tayo ng hindi maganda, huwag tayo mag-isip ng masama. Pag-pray natin kay Lord ang mga tao na sinaktan po tayo, parang mailagay sa kaisipan natin yung mabubuting ginawa niya at hindi po yung masamang ginawa nila. Nanawa po ba natin? Amen. Sigurado naman yung isang tao, may mabuti naman yan, no? Kahit gaano siya kasama, alam mo may mabuti yan, may mabuti puso po yan. Kaya isipin natin, yung mabuti niya, hindi yung masama. Amen? Amen. Kaya po ba natin yun? Amen. Hindi kasi ikaw ang sinaktan, pastore. Kaya mapagpapababa po tayo. Kasi minsan hindi natin alam, baka nagmamataas na po tayo. Kawikaan 17:20, ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling kaya abot sa asawyang palad. Dahil pa sinungaling dito, hindi tayo magtatagumpay kapag palaging masama ang ating iniisip. Ayaw din po ng Lord sa taong sinungaling. Masasawi o mabibigo po ang taong sinungaling, sabi ng Biblia. Last verse na lang po tayo sa protect your mind. Tayo po ganun sa Genesis 6:5-7. Ito po, napakaganda po, makinig po tayo. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasama ng tao sa daigdig at puro kasama na lamang ang palaging nasa isip ito. Kaya labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Dinilig po si Yahweh, no? Nalulungkot siya, labis na nalulungkot siya. Bakit nilang niya ang tao? Bakit? Kasi masama ang isip. Puro masama na lang nasa isipan ng tao. Masabi ng Diyos, bakit nilalang ko ba ang tao? Kapag nung nabasa ko, naiiyak ako, Lord. Diba? Bakit nilalang ko ba yung tao? Ganyan lang pala sila. Kung sabi ng Lord sa'yo, sabi tinagta nila lang, ano mararamdaman niyo po? Mahalaga po pag-uusapan natin yun. Huwag niyo pong hayaan na makasitang kaaway sa ating kaisipan. Kasi gusto po ng Lord na mag-grow po tayo. Maging malalim po tayo sa ating Panginoon. Ulitin ko lang po ang sinabi niya, Genesis 6:5-7. Ang Diyos Ama po nagsasalita. Nakita ni Yahweh na laganap na kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palagi nasa isip nito. Kaya labis na kinalungkot ni Yahweh na nalikhapay niya ang tao. Sinabi niya, lilipurin ko ang lahat ng tao ang aking nilalang. Lilipurin ko rin lahat ng mga hayop at mga ibon. Ikinalulungkot ko ang nilalang ko pa ang mga ito. Nakita niyo po? Nakita po ng Diyos laganap ng kasamaan ng tao. Puro kasamaan na lang ang palaging nasa isip ng tao. Bakit kasamaan? Pera, pera, pera. Diba? Last, pita ng laman. Ayaw ng Lord yan. Lagay po natin sa lugar. Bilang anak tayo ng Lord. Gusto ko ng Lord lumakad tayo sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Kaya po, nasa natin ang ating mga sabi po gano'n? Mateo 5, Ingatan ang verse ating 20. mga kamay. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, pupulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan ang itapon sa impyerno. Sabi ng Biblia, kung ang ating kanang kamay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin po natin. Kaya ba yun? Mas mabuti pang mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo itapon sa impyerno. Sa tingin niyo po mga magulang kapatid, kung literal na bawat magkasala ang ating mga kamay pinuputo, sa tingin niyo may kamay pa tayo? Wala na. Wala nang matira. Kasi po nagkakasala tayo. Amen. Pero kung natin abusuhin ang Lord, ang biyaya ng ating Diyos sa 1 John 1:9, Pilit mo. kapag po tayo lumalapit sa Diyos, nagpapasama ng papalinis, Kasi tao, ano? hihingi ng tawad, tayo po ay kanyang pinapatawad at nililinis. Antayin naman. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili sapagkat
gagamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Kaya po ba natin yun? Sabi ng Bible, hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Ito ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Nasa verse mo yan. Ayon ang Lord na gamitin natin sa hindi na kalulugod po sa Kanya. Kaya bago po tayo umuwi, surrender po natin ang lahat sa ating Diyos. Yes. Huwag tayo lalabas dito na hindi tayo nakipag-usap sa ating Diyos. Na pinabago ang ating mga puso, magaya sa Ezekiel kanina. Na ating mga puso, masuwayin, ipapalitan ang puso, masunurin. Di ba? Lagi sinasabi ni Pablo, create in me a clean heart, O God. Gusto niya malinis ng puso. Kahit bata ka pa, pag nag-isip ka ng masama, napapadumi po ang ating mga puso. Basta may isip na po ang bata, kailangan na po niya tanggapin ang ating Panginoon. Ating Panginoong Jesus. Kayo po mga magulang kapatid, nakapag-evangelize na po ba kayo? Nagawa niyo na po minsan sa buhay niyo na kahit sa mga mahal niyo sa buhay, sa mga kamag-anak niyo na inihayag niyo si Kristo. Amen. Kung hindi pa po, gusto po yung panahon mag-start na po tayo. Ako, mahal na mahal kita. Gusto ko maligtas ka. May siya ang sesyon, no? Alam niyo po, ang buhay ng tao, talaga pong, ngayon po, minsan 50 plus. Umuwi na po kay Lord. Or umuwi na, mamatay na. Dalawa lang po kasing pupuntahan ng tao. Heaven and earth. Ang bata, basta alam na niya ang masama at mabuti, meron na po siyang pupuntahan pag namatay siya. Heaven or hell. Kaya napakahalaga na bata pa lang yan. Tumanggap na po sa ating Panginoon. Alam niyo ba mga magulang kapatid, kahit ganito lang kasimple ang ating pinag-aralan, napakahalaga. Kasi napakahalaga na alam mo pagtulog mo mamayang gabi. Kung hindi ka na magigising, alam mo, sa langit ka mapupunta. Hindi po mahalaga ang religion, mga magulang kapatid, na laging pinag-aawayan ng mga tao, ang religion. Hindi po tayo maliligtas ng religion. Kahit limang pang religion mo, hindi ka po maliligtas ng religion. Ang makakapagligtas sa iyo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Kapag tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, meron kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kahit nandito ka pa lang sa lupa, nabubuhay ka, alam mo pag namatay ka sa langit ka mapupunta. Yan po ang sabi ng Biblia. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na nandito po tayo sa church, nagsisimba, nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Sapagkat meron po tayo. Ito lang po magagawa natin mga magulang kapatid sa Kanyang kabutihan sa atin, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang magbigay tayo ng konting oras sa Kanya. Ilang oras lang po tayo dito, pinakapalaga na yung 3 hours. Para mapakita natin, Lord, mahal kita, Lord. At kapag nilalapit ko mga apo mo, mga kamag-anak, mga anak, mga manugang, ay paramdam mo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos, napakahalaga po yun. At kung hindi mo kaya magsalita, hindi ako nag-aral, pastor, ang hirap magsalita. Dalhin niyo po sa palambahan. Mag-evangelize po tayo. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Kaya tinuturo na po namin sa inyo yung mga malalalim na katuruan. Hindi na puro gatas. Kasi ang nais ng Lord, pag nag-rapture, sama-sama po tayo. Walang maiiwan. Lahat na pupunta sa langit. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na i-alay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Inalay natin ang ating mga sarili tayo ni Apostol Pablo. Pag inalay natin ang totoo ang ating mga sarili, yung pala po ang karapat-dapat. Hindi mo po pwede yung iaalay, pagti na lang iaalay ko, bukas na lang. Susunod na sa atin na lang ako magsisimba. Dapat po, buo. Kapag binigay natin ang ating puso sa Lord, yung buong buo, hindi na po makakakilos ang kaaway. Every Saturday ng gabi pa lang, excited ka na, gusto ko na mag-church. Amen? Amen. Ang gusto ko lang, excited tayo.